Magandang araw sa lahat. So for today's video ay gagawa ulit ako ng suman gamit pa rin ng hilaw na saging. At para maiba naman ay hahaluan ko ito ng purple na kamote, langka at iba pang mga sangkap. Kaya panoorin ninyo ng buo itong video para sa mas pinasarap pa na suman. Ang unang step ay kumuha ng dahon ng saging. Piliin na magagandang klase at hindi ganun kabutas. Meron pala kaming nakuha dito na hilaw na saging na tanim namin. Sunod na gagawin ay papainitan ang magaspang na parte ng dahon. Ito pala yung magaspang na parte. Dito na tayo sa mga sangkap na aking ginamit at mga sukat nito. Una ay itong hilaw na saging na 1 1/2 kilos. Sunod ay itong pure purple na kamote o sweet potato. 1/2 kilo lang ang ginamit ko. Sunod na sangkap ay itong 3/4 kilo na langka namin. Piliin ninyo ang matingkad ang pagka-yellow, matamis at medyo crunchy. Sunod naman ay itong large size na niyog. Pipigain natin ito na may konting tubig para makakuha ng 3/4 cup na gata. Hahaluan ko din ng suman ng 1 small pack ng Bear Brand powdered milk. Saka 1/4 kilo ng asukal na brown. At ang magkukumpleto at magpapasarap lalo dito sa suman ay itong small pack ng anis. Nabili ko pala ito sa halagang 5 pesos. Unang step sa pagluluto ay tosta muna ang anis hanggang sa maging slight brown ito. Pagkatapos ay tanggalin yung parang mga tangkay sa kanyang buto. Ito naman ang mga nainitan kong mga dahon ng saging. Saka ko ginupit ang mga ito. Ganitong size lang ang gamit ko. Next step ay linisan natin gamit ang sapal ng niyog, kabilaan. Saka tanggalin ang mga nakadikit na sapal sa dahon. Dati na namin ginagawa ito para mas maging mabango at malinis ang dahon. Pwede ninyong linisan muna lahat ng mga dahon bago tanggalin ang mga sapal. Ang sunod na step ay balatan at gadgarin itong mga purple na kamote at hilaw na saging. Kailangan maglagay tayo ng tubig at para hindi magbago ng kulay ang kamote at saging.
Ito na ang itsura ng mga nagadgad ko na kamote at hilaw na saging. Next step ay lagyan ito ng mga hinimay na langka. Sunod ay itong tostadong anis. Saka itong 1/4 kilo na asukal. Dito sa 3/4 cup na gata ng niyog ay maglagay ng konting asin. Haluing mabuti at isunod ang powdered milk. Hahaluin natin ng maayos itong mixture para pantay ang tamis at ang iba pang mga sangkap. Nag-prepare na din ako nitong pantaling dahon kanina. Nasa 25 pieces lang na suman ang nagawa ko, pero depende pa din ito sa inyo. Kung liliitan ninyo ang paglagay, dapat nasa 30 pieces na dahon ang magawa kasi maglalagay tayo mamaya sa kaldero sa pinakailalim para may support itong nabalot na suman bago lutuin. Tingnan ninyo sa video kung paano ko ito binalot. Lutuin ito ng 45 minutes o hanggang sa magbago na ang kulay ng dahon. Huwag kalimutang lagyan ng dahon sa loob ng kaldero bago ang mga nabalot, saka lagyan ng tubig na hindi lalampas sa ating suman. Narito na guys ang mga naluto kong suman. Ipapakita ko na sa inyo ang loob nito. Hitsura pa lang nito ay nakakatakam na talaga. It's tikiman time na, kaya kain po tayo. Napakasarap niya guys. Fruity yung kanyang amoy. So nagko-combine yung kanyang mga lasa. Last bite. Follow nyo lang guys ang full procedure para magawa din ninyo itong kakaiba at talagang masarap na suman.